Althea, gumising ka! Takbo! Nagsisinungaling sa'yo si Juan. Maya, ano ang sinabi mo? Narinig ko siyang sabihin. Ibibigay ka niya sa prinsesa bilang isang alilang babae. Talaga bang pakakasalan mo ang babaeng tagapagpaamo ng halimaw bilang iyong kerida? Ito ay isang lansihin para gawin niya ang gusto ko. Maaaring bihasa si Althea, pero mababa ang kanyang pinagmulan. Paano ko talagang mapapakasalan siya? Kung gayon, sino ang pakakasalan mo? Sa seremonya ng pagtatalaga ng kerida sa loob ng 3 araw, ang posisyon ng koronang prinsesa ay iisa lamang. Ikaw lang. Sa oras na iyon, kapag nagawa na niya ang kailangan ko, magiging walang silbi na siya sa akin. Ibibigay ko siya sa iyo bilang alipin. Ano sa tingin mo? Magaling. Pero papayag ba siya? Siya ay naging alipin ko dati. Ngayon, ano ang pagkakaiba kung siya ay sa iyo? Bakit hindi siya? Pagpapalit lamang ng amo. Perpekto. Kailangan ko ng isang tagapaghugas ng paa sa aking palasyo. Hayaan mo siyang pumunta at maglingkod. Althea, kailangan mong tumakas agad. Gagawin ko. Dumating na ang koronang prinsesa. Pagbati, koronang prinsesa. Ikaw, ang tagapagpaamo ng halimaw, si Althea. Oh, Ang koronang prinsesa ay nagtatanong sa iyo. Itaas mo ang iyong ulo. Iyan ba ang ibon mo? Oh. Anong klaseng tao ang nag-aalaga ng anong klaseng nilalang? Ang ibon mo ay mailap at mababa. kung si Maya ay naka-offend sa iyo sa anumang paraan, si Althea ay humihingi ng tawad para dito. Humihingi ng tawad para dito. Karapat-dapat ka ba diyan? Paano nangahas ang isang hayop na gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? Inapin nito si Althea. Masama kang babae. Masamang babae. Dahil hindi mo ito mapalaki, gagawin ko ito para sa iyo. Ibigay mo na. Asawa ni Juan. Anong parusa ang balak mo? Parusa. Ipapapatay ko ito. Sakupin ninyo ito. Opo. Huwag kang matakot, Althea. Pupunta ako kay Juan para humingi ng tulong. Huwag kang umalis. Papatayin ka niya. Naglakas loob kang sabihin na huwag ito lumapit. Naghahanap ng kamatayan. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ang sakit. Maya, Lumayo ka sa akin. Lumayo. Bubugbugin kita hanggang mamatay. May makakapagsabi ba sa akin kung tungkol saan ang gulo na ito? Maya. May magsasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari dito? Juan, ang babaeng aliping ito naglakas loob na utusan ang kanyang ibon na tusukin ako. Tingnan mo. Althea, sobra kang nagiging matapang. Prinsipe, hindi ko ito inutusan. Si Maya ay nagulat at hindi sinasadyang nasaktan ang prinsesa. Nagsisinungaling ka. Ikaw ay tagapagsanay ng mga hayop. Malinaw na ang ibon na iyan ay kumilos ayon sa iyong utos. Sinasadya akong atakihin ito. Juan, ang ibon ay tiyak na sumusunod din sa kanyang mga utos. Sinasadya nitong tumae sa aking ulo. Tumay. Edo. Patuloy niya akong pinaparatangan. Dapat mo siyang parusahan. At pati ang mapahamak na ibon na iyan. Althea, bilang tagapagsanay ng hayop, nabigo ka sa iyong tungkulin na pangalagaan sila. Ikukulong ka sa iyong silid sa loob ng 3 araw. Tungkol naman sa ibon na iyan, ang ibon na umatake sa isang tao, dapat mamatay. Prinsipe, nakikiusap ako dahil sa aking 3 taong serbisyo sa pagsasanay ng mga hayop para sa iyo. Patawarin mo ito. Sisiguraduhin kong hindi na ito magkakamali ulit. Huwag, Juan. Ibigay mo sa akin ang ibon. Gusto kong harapin ang halimaw na ito ng mag-isa. Ibigay mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya.
Maya, lumipad ka. Juan, Althea, ang tapang-tapang mo. Si Althea ay paulit-ulit na nambastos sa prinsesa. Parusa, 10 latay ng tungkod. Usap-usapan ang walang hanggang awa ng emperador. Iyon lang ang walang pusong-puso ng maharlikang pamilya. Mula noong bata pa ako, may kakayahan akong makipag-usap sa mga hayop. Noong ako ay 17, isang manok sa bahay ang nagbigay sa akin ng babala. Sabi niya, ibebenta raw ako ng tatay ko sa bahay aliwan. Tumakas ako sa bahay, pumunta sa lungsod, at iniligtas ang isang pusa na halos mamatay sa gutom. Kumusta, pusa? Gutom ka ba? Eto na. Tao, sumama ka sa akin. Ha? Saan? May lalaki dito. Naghahanap ng magpapaamo ng mabangis na kabayo. Kung susunod ka sa kanya, makakain ka ng maayos. Pwedeng maghintay ka rito para sa akin. Kapag nakuha ko na ang trabaho sa loob, babalikan kita. Kalimutan mo na ako. Magiging pabigat lang ako. Kailangan kong maghintay sa pagbabalik ng aking may-ari. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Isa akong tagapagpaamo ng hayop. Kaya kong magpaamo ng mga kabayo para sa kanyang kamahalan. Magpaamo ng kabayo para sa prinsipe natin? Marami na ang nagsabi niyan. Ang prinsipe natin ay marami nang nakitang mga manloloko. Umalis ka na. Tao, sanayin mo ako. Bilis. Pusa, gumawa ka ng somersault. Pusa, gumawa ka ng backflip. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Maghintay ka rito. Kamahalan. Kamahalan, mayroon kaming kahanga-hangang tao rito. Tao, paalam. Salamat, paalam. 3 taon bilang amo at alipin. Nangako siya ng kasal na hindi totoo, para lang itapon ako kapag hindi na ako kapaki-pakinabang. Napunta sa pagiging alipin na ipinadala. Tama si Maya. Kailangan kong umalis. Dapat na akong umalis. Ikaw pala. Oy, mabuting gamot ito. Kit. Anong ginagawa mo dito? Bumalik na ang amo ko. Dadalhin ko siya sa palasyo. Nahuli ko ang amoy mo. Masaya akong makita ka. Muli? Oy, eto mo ito. Makakatulong ito. Sa sakit. Salamat. Oy, paano ka nasaktan? Hindi ba maganda ang buhay kasama niya? Maganda naman at hindi rin. Aalis ako sa lugar na ito. Oy, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, malayo ito mula sa silangang palasyo. Oy, ano ang pangalan mo? Mamaya, hihilingin ko sa amo ko na ilabas ako ng palasyo para hanapin ka. Ang pangalan ko ay Althea. Ikaw? Ako si Faye. Faye. So Faye ang pangalan mo. Akala ko, ang pangalan mo ay Snowball o Whiskers o kung ano. Ang ibang pusa ay maaaring Snowball o Whiskers. Iba ako, ang amo ko ay sophisticado. Ganoon ba? Medyo, naging mataba ka. Tiyak na pinakikitunguhan ka ng mabuti ng amo mo. Mabait siyang tao, tulad mo. Oy, kailangan ko nang umalis. Naaamoy ko ang pagkain. Sabi ng amo ko, may handaan sa palasyo. Siya, paalam na. Hindi na kita sasamahan. Kakain na ako. Ang kasunduang 3 taon. Malapit nang. Matapos. Ang aming 3 taong kasunduan. At ngayon, tapos na. Tapos na. Siya iyan, kamahalan. Kaya niyang paikutin ang mga pusa. Kaya mong paamuin ang mga hayop. Ang kabayong ito ay may matigas na kalooban. Ito ay mailap at hindi pa naaamo. Hindi nito pinapalapit kahit sino. Subukan mo.
Hayaan mo lang siyang hawakan ka. Bibigyan kanya ng maraming pagkain. Ako ay regalo ng hari. Hindi ko siya hahayaang sumakay sa akin at hindi niya ako papatayin sa gutom. Pero hindi ako regalo ng hari. Kung hindi mo siya hahayaang sumakay sa iyo, papatayin niya ako sa gutom. Pakiusap. Sige, isang araw lang. Magaling. Salamat. Pumayag ang kabayo ng prinsipe. Paano mo nagawa iyon? Nakiusap ako. Hindi ako nagsisinungaling. Maraming hayop ang may malambot na puso. Halika rito. Kailangan kong gawin mo ang dalawang bagay para sa akin. Paamuin mo ang mga hayop para sa akin sa loob ng 3 taon. Gagantimpalaan kita ng 3,000 taels na pilak. Tawagin mo para sa akin ang isang tributo ng 10,000 hayop upang tulungan akong umakyat sa posisyon ng koronang prinsipe. Ipagkakaloob ko sa iyo ang titulo ng pangalawang asawa ng koronang prinsipe. Ang dalawang bagay na iyon ay nagawa ko na para sa kanya. Wala akong utang sa kanya. Kukunin ko ang 3,000 taels. Pero ayaw ko ng titulo ng pangalawang asawa. Siya ang unang nagplano laban sa akin. Aalis ako ng may malinis na konsensya. Faye, ginagawa mo na naman iyan. Sino si Faye? Nasugatan ka. Hindi na kailangan ng formalidad. Salamat, kamahalan. Tatanungin kita? Sino si Faye? Isang hayop lang. Hindi iyon pakakialaman ng kamahalan. Althea, galit ka ba sa akin? Iyon ay isang ibon lamang. Anong mahalaga kung namatay ito? At hahayaan mong makaapekto ito ng labis sa iyo na pabayaan mo ang mahalagang gawain na ibinigay ko sa iyo? Kamahalan, tapos na ang aming 3 taong kasunduan. Ayaw ko nang maglingkod sa iyo. Naiintindihan ko. Malapit ka nang maging asawa ko. Natural lang na hindi mo na gustong maging tagapagsanay ng hayop. Mahal na prinsipe, talaga bang gusto mo na maging asawa mo ako? Oo naman. Sa loob ng 2 araw, gaganapin ang seremonya ng pagbibigay ng titulo. Tutuparin ko ang aking pangako. Kukunin kita bilang aking asawa. Gayunpaman, bago iyon, ang gawaing ibinigay ko sa iyo, ang magandang senyales ng lahat ng hayop na yumuyuko bilang pagsamba ay hindi dapat maputol. Nagkukunwari lang siyang mabait sa akin ngayon. Dahil kailangan pa niya ako. Sa loob ng 2 araw, malalaman na ang kanyang tunay na intensyon. Tatalikuran niya ako. Althea, ikaw ay laging tapat at masunurin, sumusunod sa aking mga utos. Sa loob ng 2 araw na ito, manatili ka sa loob ng bahay. Iwasan mong makasalubong si Ana, baka magalit siya sa iyo. Sa hinaharap, aayusin ko ang isang bagong posisyon para sa iyo. Mahal na prinsipe, susunod ako. May mahahalaga akong gagawin. Mag-focus ka sa paggaling ng iyong mga sugat. Dahil nagdesisyon siya na ibigay ako kay Ana bilang alipin, tiyak na hindi niya ako pakakawalan. Kung gusto kong tumakas, ang araw ng seremonya ng pagbibigay ng titulo ang pinakamagandang pagkakataon. Sa ngayon, kulang pa ako ng travel permit. Saan kaya lumipad si Maya? Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Baka wala siyang mahanap na pagkain at nagugutom. Faye, paano ka nakarating dito? Faye, saan ka ba tumakas? Tao, dinala ko ang aking amo para makilala ka. Magkakilala kayo. Aalis na ako. Faye, saan ka pupunta?
Rian, pangalawang ministro ng kita. Pasensya na sa panghihimasok. Walang panghihimasok. Pwede bang malaman ang pangalan mo, miss? Ang pangalan ko ay Althea at ako ay isang tagapagpaamo ng hayop. Noong una, ako ay ipinatapon at halos hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. Wala akong pagpipilian kundi iwan si Faye sa kabisera. Dahil nagustuhan ka niya, akala ko inalagaan mo siya. Kung sakaling magkaproblema ka sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Ako. Sa totoo lang, mayroon akong bagay na hihingin sa iyo, Ministro Rian. Miss, sige, sabihin mo lang. Gusto kong umalis dito at kailangan ko ng travel pass. Hindi naman iyan masyadong mahirap. Pero bakit, Althea? Wala akong lugar dito. Ayokong manatili. Hindi na. Kaya mong makipag-usap sa mga hayop. Ibig sabihin, may malinis kang puso. Isang lugar tulad ng Eastern Palace. Talagang hindi para sa iyo iyan. Malawak ang mundo. Sigurado akong makakahanap ka ng magandang lugar para sa sarili mo doon sa labas. Salamat, Rian. Malinaw na pusa ka. Bakit ka kumikilos na parang matalik na kaibigan ng aso? Mahigpit ang mga gwardiya ng palasyo. Sa normal na sitwasyon, imposibleng makatakas. Pero bukas ay kasal ni Juan. Magiging mas maluwag ang seguridad. Bukas ng hating gabi, ipapakuha ko kay Faye ang travel pass para sa iyo. See ya. Ang mga tao, bakit nila tayo nahuli? May ikakasal. Gusto nilang magdala tayo ng swerte sa ikakasal. Walang masarap na makain dito. Nasusuka na ako sa pagkain ng mga insekto. Tiis na lang. Kainin mo kahit anong makita mo. Mga butil ng trigo. Regalo mula sa langit. Ang mga tao. Faye. Nandito ka. Ang mga tao. Ito ang travel pass. Salamat. Walang anuman, pero kailangan kong sabihin, ang pagkuha nito para sa iyo ay talagang mahirap. May mga bobong tao sa daan na akala ko ay kakainin ko ang papel. Muntik na nila itong agawin para sunugin sa kalan. Marami ka talagang pinagdaanan. Handa ka ng tumakas? Handa na ako. Tara na. Saan pupunta? Saan ka pupunta? Makikipag-usap sa ilang hayop na kilala ko. Bigyan sila ng konting pagkain. Bukas, ako. Mauuna munang sumalubong kay Ana. Tulad ng alam mo, siya, pagkatapos ng lahat, ang pangunahing asawa. Pagkatapos ko siyang tanggapin, babalikan kita para magbigay galang sa palasyo niya. Faye, tara na. Aalis ka ng alas 7. Ang mga guwardiyang ito, nagpapalit sila ng shift ng alas 7. Hoy, dadaan ka sa Hilagang Kanlurang Gate. Ang ruta ng kanilang patrol ngayong gabi ay hindi dadaan sa Hilagang Kanlurang Gate. Salamat. Hoy, saan ka pupunta? Sa Gino. Kung papunta ka rin sa timog para sa taglamig, baka magkita tayo ulit. O, at kung makasalubong mo ang isang thrush na nagngangalang Maya, sabihan siya na si Althea ay nakinig sa kanya at nakatakas na. Nakuha namin. Pakinggan natin. Umalis na, umalis na. Susunod. May pera ako. May kakayahan akong makipag-usap sa mga hayop. Lahat ay gaganda ng gaganda. Faye, salamat. 3 taon na ang nakaraan nang pumasok ako sa lungsod. Ipinakita mo sa akin ang paraan upang mabuhay. 3 taon makalipas, habang umaalis ako sa lungsod, binigyan mo ako ng lakas ng loob na umalis. Huwag kang maging sentimental, tao. Nagpapahirap ito sa mga pusa. Paalam na, Miming. Paalam.
Umalis na. Umalis na. Anong nangyari sa'yo? 1. Anong problema? Ang pangalan ng kabayong ito ay Althea. Nasakay na siya dati. Pero ngayon, sa hindi malamang dahilan, nag-iinarte siya. Baka may nakain siyang masama. May tao, kunin si Althea. Oo, kamahalan. Juan, bakit hindi na lang tayo pumunta sa silid ni Althea para hanapin siya? Ngayon ang araw ng kasal natin. Naghanda na ako ng isang banga ng alak pang kasal para sa kanya. Sige, ito ay magandang pagkakataon para sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbabago ng pagmamay-ari. Sabihin sa kanya na ibinigay ko na siya sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang kanyang bagong amo. Salamat, Juan. Dumating na ang kanyang kamahalan, ang prinsipe at prinsesa. Hindi man lang siya lumabas para batiin kami ng personal. Wala siyang respeto. Ang kapal ng mukha. Sa palagay ko, akala niya talaga ay siya na ang concubine ng prinsipe ngayon. Althea, buksan mo ang pinto. Althea. Nasaan si Althea? Kamahalan? Miss Althea, wala na siya. Ano? Kamahalan, Althea, wala na siya. Hanapin mo siya. Opo, Saan kaya siya pumunta? Natapos na ang ating 3 taong kasunduan. Ayoko na pong maglingkod sa inyo. Kamahalan, gusto mo ba talaga akong maging kabit mo? Saan ka pupunta? Makikipag-usap sa mga hayop na kilala ko at bibigyan sila ng pagkain. Uy, anong problema? Tara na. Juan. Juan. Anong iniisip mo? Mukha kang wala sa sarili. Umalis na si Althea. Umalis? Kung hulaan ko, umalis na siya sa palasyo. Althea. Marunong magpaamo ng mga halimaw. Hayaan mo siyang humawak sa kanya. Bibigyan kanya ng maraming pagkain. Nakaipon siya ng pera. May kakayahan siyang umalis at hindi na bumalik. Kaya mong magpaamo ng mga halimaw. Magpaamo ka ng mga halimaw para sa akin sa loob ng 3 taon. Bibigyan kita ng 3,000 pirasong pilak. Araw ng pagdiriwang. Bakit ka galit na galit? Kaya umalis na siya. Hayaan mo na. Anong mayroon sa mukha mong malungkot sa mukha mo? Si Althea ay kasama ko na sa loob ng 3 taon. Ngayon bigla siyang nawawala, natural lang. Nagulat ako. Nagulat? Sa tingin ko, hindi mo kayang iwan yung miserable na babae. May nararamdaman ka ba sa kanya? Nahulog ka ba sa kanya? Siyempre hindi. Ikaw ba? Alam mo sa puso mo. Saan ka pupunta? Sa palasyo para makita ang emperador. Kung malaman ng emperador na ang prinsipe ay may maling damdamin para sa isang mababang tagapag-alaga ng hayop, natatakot ako na siya. Ay magiging labis na mabibigo. Hadlian siya. Opo. Umalis ka ng may katiyakan? Minamaliit kita.
Ito na. Simula ngayon, matututo akong suportahan ang sarili ko. Hindi ako pwedeng tambay lang at ubusin ang ipon. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Wow! Ate, marunong ka bang makipag-usap sa mga aso? Wow! Kaya mong magsalita sa mga aso? Si Brownie ay may masamang ugali. Tuwing makakakita siya ng estranghero, laging kumakagat. Hindi siya masama. Siya lang ay... Sinusubukang takutin ng masasama para protektahan ka. Tama ba? Brownie, pasensya na. Mali ang pagkakilala ko sa'yo. Mabuti kang aso pagkatapos ng lahat. Uy, bata. Gusto kong manirahan sa baryong ito. Pwede mo ba akong dalhin sa may-ari ng lupa? Si, Bibili ng lupa? Taga saan ka? Dinala ako ng pagkakataon dito. Gusto kong manirahan dito at kumita ng marangal. May pera ka ba? May ipon ako. Isang pirasong lupaing tiwangwang at isang kubo na pawid. Sapat na ba iyon? Sapat na, sapat na, sapat na. Ang titulo, sa'yo na. Lungsod ng Taosu. Pero bata ka palang babae. Napakapayat at mahina mo. Kaya mo bang magsaka? Siyempre kaya. Mula ngayon, ito na ang aking bagong mundo. Mag-isa, pero malaya. Idikit ang kutsilyo sa lalamunan ng toro, tapos na. Hehe, itong toro, talagang napakatanda na nito. Wala nang silbi sa kahit ano. Oras na, para patayin ito. Kahit papaano, may halaga ang karne. Oo, Nakakaawa naman maging isang toro. Nagpapakahirap para sa iba sa buong buhay nila. Tumanda, mawalan ng lakas, at kinakatay at kinakain. Hindi ba pareho lang sa tao? Para kay Juan, hindi ba ako katulad ng matandang torong ito? Kapag walang silbi ang toro, ipinagbibili ito para sa karne. Kapag wala akong silbi, ipinapadala ako para maging aliping babae. Ito ay masyadong hindi patas. papatayin na. Papatayin na. Katayin ng toro. Katayin ng toro. Teka, ibenta mo sa akin ang torong ito. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko, gusto kong bilhin ang torong ito. Bibilhin mo itong baka. Nababaliw ka na ba, Binibini? Masyadong matanda itong baka. Hindi na ito makakapag-araro. Tama. Kung bibilhin mo, magkakaroon ka lang ng isa pang bibig na pakakainin. Isang dalagang tulad mo ay mag-aaksaya lang ng pera mo. Hahaha. Ganyan ka talaga. Sobrang dami ng pera mo, nasusunog ang bulsa mo. Bilangin mo. Hindi naman siguro niya bibilhin ito, di ba? Talagang bibilhin mo ito? Sumama ka sa akin. Bilangin mo, tingnan kung sapat. Hindi na kailangan bilangin, hindi na. Mas mabuting umalis ka na. Sige, lumabas ka na. Mas marami ang pera kaysa sa bait. Bobong babae. Gumagastos ng ganyang kalaki sa baka. Nakahanap ng ibang tanga. Ang sarap ng kita. Ang babaeng iyon ay baliw. O talagang bobo lang. Gumagastos ng ganyang pera sa isang baka na halos patay na. Bobong babae talaga. Sa tingin ko, ang baka na ito ay mas matanda pa kaysa sa tatay niya. Huwag kang matakot. Hindi kita hahayaang mamatay. Hoy, bakit mo ako iniligtas? Dahil katulad kita. Hindi dapat tayo basta-basta itapon. Marunong pa naman ako. Alam ko. Day, ang baka na ito ay halos hindi makatayo. Hindi mo ba naisip na ipapaararo mo ito, di ba? Bobo talaga ang babaeng iyon. Bumili ng matandang baka, tinatrato na parang kayamanan, at gusto pang magtrabaho. Bahala ka na, baka.
Nakita mo ba yun ng malinaw kanina? Yung matandang baka, parang lasing o ano. Inararo niya mula rito hanggang doon. Tapos bumalik ulit, mga 10 beses na balikan. Hindi man lang tumigil para huminga. Mamamatay na ba yang baka? Parang huling paghataw na. Nakakapangilabot. Ikaw ang pinakamagaling, Ginoong Baka. Isang banal na baka. Ang dalaga ay may matalas na mata. Bumili siya ng banal na baka. Sobra kayong mabait. Ano bang ingay ngayon? Anong ginagawa niya rito? Sino siya? Siya ang nag-iisang anak ni Ginoong Reyes, Enrique. So siya ang pinakamamahal na anak ng may-ari, ha? Oo, siya nga. Siya ang kilalang walang kwenta sa baryo. Dahil bago ka rito, huwag mo siyang galitin. Isa ring maton. So isang dalagita galing sa labas ng bayan. At medyo maganda rin. Bagay sa akin. Bago ka lang sa bayan, hindi mo alam kung paano ang mga bagay dito. Ito ang lupang ninuno ng pamilya Reyes. Bumili ka ng baka para araruhin ang bukid. Pero, humingi ka ba ng pahintulot sa akin? Nasa akin ang titulo. At binayaran ko ito gamit ang sarili kong pera. May karapatan akong araruhin ito. Kung sasabihin mo, ito daw, ang lupang ninuno ng iyong pamilya, ipakita mo sa akin ang patunay. Aba, ang tapang-tapang naman ito. Paano mo nagawang sumagot sa akin? Paano kung sumama ka sa akin uminom at pag-usapan natin ito? Tama ang binata. Uminom ka kasama ng aming binata. Magiging sulit ito para sa'yo. Aling lupain ang gusto mo? Ibibigay ito sa'yo ng aming binata. Hindi natin kailangan ng inumin para ayusin ito. Naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Sa isang salita ko, mapapaalis ko kayo ng baka mo na itatapon dito. Kung tunay kang may ganyang kapangyarihan, kikilos ka ng hayagan at marangal. Bakit ka nandito nag-aaway gamit ang iyong mga salita? Binubuli ako at isang matandang baka. Mukha ka lang nagmamayabang. Kawalan ng galang. Ang tapang mo, walang takot. Paano kung ako nga nagmamayabang? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Mag-ingat ka. Binabalaan kita. Huwag mong gawing mas mahirap ito kaysa nararapat. Babae ka lang mag-isa. Paano mo aasahan na ipoprotektahan ang pirasong lupa na ito o kahit protektahan ang sarili mo? Kung magagalit mo ako, susunugin ko lahat ngayong gabi. Iiwan kang walang kahit isang talim ng damo o baka isang gabi. Nang walang ingay, ang iyong baka ay mamamatay sa bukid. Pananakot sa isang walang kalaban-laban na babae. Paggawa ng maruruming paraan. Hindi ko inakala na ang anak ng isang mayamang may-ari ng lupa ay bababa sa ganyang maruruming taktika. Yun lang ba? Sa tingin mo marumi yun? Mas malala pa ang alam ko. Gusto mong marinig? Hinahanap mo yan, matanda! Kung mangahas kang sumamaan ng kamay sa akin o sa baka ko ngayon, iyan ay pananakit sa harap ng lahat. Ang hukuman ang maghahatol ng hustisya. Haharapin mo ang mga kahihinatnan. Hustisya? Pasensya na sa sasabihin ko, pero sa baryong ito, ako, si Enrique, ang batas dito. Ilabas ang bakang iyan at katayin. Opo, Ginoo. Gumawa ng malamig na salad ng baka. Iinumin natin, kasama ng inumin. Wag! Pakiusap wag! Tumahimik ka. Wag! Bitawan mo ako! Wag! Tumayo ka. Lumayo ka sa akin. Paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ay isang binatang amo. Pero para sa akin, ikaw ay isang spoiled na bully nagtatago sa likod ng kanyang mga magulang. Isang bully, ha? Kaya ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na bully. Faye! Saan ang galing ang pusang ito? Parang espiritu. Faye, tao siya. Hindi ka nagkakamali, pusa iyon. Anong ginagawa mo dito? Bobo o ka?
Nag-aalala ako sa'yo. Mag-isa ka lang? Ikaw lang ba ang pumunta dito? Hayop ka! Hulihin mo! Balatan ng buhay! Opo. Huwag mong galawin sila! Andito rin ang amo ko. 2 paa lang siya. Hindi siya kasing bilis ng pusa. Babae ka, maglakas loob kang tumawa. Kung hindi ko papatay ng halimaw na ito ngayon, ako, si Enrique, magpapalit ng apelyido. Ikaw na walang hiyang anak. Tatay, Ikaw na walang kwentang tao. Humingi ka ng tawad kay Minister Rian at kay Miss Althea ngayon din. tatay, hindi ko na uulitin. Huwag mo akong tawaging tatay. Dinala mo sa amin ang kahihiyan, wala kang kwenta. Araw-araw kang tambay, walang natututunang kapaki-pakinabang. At alam mo lang manira, ikaw ay isang kahihiyan sa apelyido ng pamilya Lee. Ikaw na walang hiyang anak. Ang lupaing ito ay binili ni Miss Althea. Bakit ka nag-iingay? Nanay, hindi ko na uulitin. Sa harap ng lahat ng tao, patawarin mo ako ngayon. Ginong Lee, Madam, ang komedya ngayon ay nangangailangan ng parusa para sa iba at proteksyon para sa iba. Kung alam ng pamilya Lee kung ano ang makakabuti sa kanila, dapat ninyong parusahan ng wasto ang walang hiyang anak na ito. Gino, Ma'am, ang buong palabas na ito ngayon. Ang iba ay nararapat parusahan, ang iba ay dapat protektahan. Kung alam ng pamilya Reyes kung ano ang mabuti para sa kanila, disiplinahin mong mabuti itong kahiyahiyang anak. Huwag mong hayaang mawalan ng tiwala ang buong nayon. Sa nakikita ko, sila lahat ay nabuli ng husto. Magaling, Rian. Tama na tama si Rian. Tiyak na. Disiplinahin ko siya ng maayos. Noong nakaraang taon, sa pinakamainit na araw ng tag-init, sumilip siya sa gitna ng gabi at ninakaw ang aking mga pakwan. 3 o 4 na piraso. Ngumunguya habang tumatakbo. Kinabukasan, sinabi niya na ang aking mga pakwan ay nagkaroon ng mga binti at gumulong ng mag-isa. Nagreklamo siya na ang tilaok ng aking manok ay nakagambala sa kanyang pagtulog. Kaya kumuha siya ng isang zither at nagsimulang magpaputok sa aking kulungan ng manok. Hindi pinatulog ang aking mga manok. Muntik na silang mamatay sa pagod. Noong nakaraang buwan, nagpatuyo ang aking asawa ng mga damit. Sinabi niyang maganda ang tela, kaya kinuha na lang niya ang pantalon. Nagmarcha sa bayan na suot ang mga ito. Tingnan. Ito ang mga ito. Ikaw, lahat kayo ay nagsisinungaling ng walang kahihiyan. Nanay, tatay, hindi totoo iyan. Walang hiya ka. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan mo sa amin? Umuwi ka at lumuhod sa labahan. Galaw? Umalis ka. Salamat sa iyong tulong. Lahat ng ito ay nahuli ni Faye sa ilog. Ang mga sangkap ay sariwa. Maupo ka. Ikaw rin? Sa isang mesa ng isda. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Lahat ay salamat kay Faye. Kung hindi, wala akong maihahain sa iyo, Rian. Pagod na ako. Maraming salamat sa araw na ito. Naghirap ka. Sumali ka na sa amin sa pagkain. Hindi, salamat. Busog na ako sa pag-inom ng tubig. Rian, anong tinatawa mo? Natatawa ako. Dahil nakangiti ka. Kapag ngumingiti ka, ang ganda mo talaga. Siya nga pala, Rian. Ano ang nagdala sa iyo rito? Ako? Ilang araw pa lang ako sa kabisera bago ako na-demote muli. Na-assign lang ako sa Gino bilang isang maliit na opisyal. Ang aking opisyal na tirahan ay hindi malayo rito. Ikaw ay naapektuhan dahil sa akin? Kaya iyon ang inaalala mo. Hindi dahil sa iyo. Ang promosyon at demosyon ay karaniwang pangyayari. Tsaka, ako mismo ay nagkamali ng malaki. Nagalit ako sa kanyang kamahalan, kaya ako ipinadala rito. Tungkol sa pagtulong sa iyo sa travel permit, una, hindi ako lumabag sa batas. Pangalawa, hindi ko nilabag ang anumang prinsipyong moral. Walang makakakita ng kasalanan sa akin para doon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol diyan. Pero, tumakas ako sa palasyo ng lihim. Kung si Juan mag-imbestiga lang ng kaunti, malalaman niya na ikaw ang nag-ayos ng permit ko. Binigyan ka ba niya ng problema tungkol dito? Juan, ngayon. Malamang ay marami siyang ginagawa. Ilang araw ang nakalipas, ang prinsesa ng Corona ay pumunta sa palasyo upang makita ang emperador, ngunit pinigilan siya ng prinsipe ng Corona. Siya ay nakakulong sa Eastern Palace. Araw-araw siyang nag-aalboroto sa malaking Eastern Palace na iyon. Sigurado akong wala ng isang buong florera na natira.
Nabasag niya lahat. Ano? Ngayon, ito ay nagdulot ng malaking gulo. Malamang, sobrang sakit ng ulo ng prinsipe ng corona. Sa palagay ko, wala siyang panahon para asikasuhin ang issue ng travel permit. Bukod dito, nasa Gino ako ngayon. Kahit na gustong kumilos ng kanyang kamahalan Juan, napakalayo niya para makagawa ng anuman. Tama iyan. Ang mga bagay ng tao ay napakahirap. Mas mabuti pang kumain na lang ng isda. Mas kasiyasya iyon. Ano ang sinabi nito? Wala masyado. Ito lang ay ang iyong pusa ay malapit ng maging espiritu. Talagang nagustuhan ka nito. Kailangan kong simulan agad ang aking mga tungkulin dito, ngunit hinila ako nito papunta sa pasukan ng nayon. At saka, nakasalubong namin ang isang malaking dilaw na aso. Si Faye ay sobrang takot na katindig ang kanyang balahibo. Tumalon siya ng napakataas, muntik nang dumapo sa ulo ko. Sa huli, noong nagtago siya sa aking mga bisig, nanginginig ang kanyang mga balbas. Tao, huwag magkalat ng chismis tungkol sa mga pusa. Ang pusa ay tiningnan lang ang sitwasyon at nagpa siyang umurong muna. Hindi ko inakala na ang walang takot na si Faye ay matatakot sa mga aso. Bahala na. Wala akong pakialam magpaliwanag sa inyong mga tao. Alam na ng mga pusa hindi nagtatagal ang mga tao na mag-isa. Maya-maya, may darating na ibang tao at saka magsisimula silang magpakalat ng kakaibang bagay. Tinatawag iyan ng mga tao na pag-ibig. Faye. Faye. Oh, huwag kang magalit. Papakainin kita ng iyong paboritong itlog bukas. Oy. Alam ko na hindi ka maganda ang pakiramdam ngayon. Simula nang marinig mo na si Enrique ay tumugtog ng kin. Ang ilan sa inyo ay nabahala, ang ilan ay nalungkot, ang ilan ay natahimik. Ang mga tao ay masasama. Galit tayo sa lahat ng pantay. Umalis ka. Ako. Hindi mo naiintindihan, miss. Simula noong insidenteng iyon, ang buong kawan ko ng manok ay nag-alsa. Wala na silang nangingitlog. Dahil masyado silang natatakot. Ang batang si Enrique, papatayin ko siya. Paano niya naisip ang ganyang kalokohan? Kawawa naman ang mga manok ko. Tingnan mo ang ginawa niya sa kanila. Huwag kang matakot. Ang masamang batang si Enrique ay ikinulong ng kanyang mga magulang. Hindi na siya mang-aapi sa iyo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, nandito na ako. Kung may mang-api sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Protektahan kita. Mukhang hindi naman siya masama. Naiintindihan niya tayo. Ibig sabihin, hindi siya tao. Sandali. Anong meron sa basket? Well, sana pala ay makahingi ako ng ilang itlog. May kaibigan ako na si Faye. Mahilig siyang kumain ng itlog. Hindi namin sinabi na hindi ka namin bibigyan. Ha? Eto, kunin mo na. Miss, kaya mong paararuin ang baka at mangitlog ang mga inahin. Ang galing mo. Talagang kahanga-hanga. Wag. Sobra naman ang papuri mo. Tama na. Hindi mo na kailangan magbigay pa. Salamat sa inyong lahat. Mababait kayo. Bumalik kayo kung kulang. Sigurado. Tingnan mo. Sapat ba ang pera na ito? Hindi. Miss, siguradong isa kang diyosa na bumaba mula sa langit. Kung hindi, paano mo nagamot ang kakaibang sakit ng aking manok na hindi nangingitlog? Hindi. Isa lang akong ordinaryong tagapagsanay ng hayop. Tagapagsanay ng hayop? Ganoon ba? Yung puting pusa kahapon, yan ba ang iyong sinanay na hayop? Tama. Pwede ba itong maging espiritu? Alam mo, mag-anyong tao. Siyempre hindi. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Naaamoy ko na naman ang amoy nito. Nakakatakot. Sino? Enrique? Hindi. Mustela. Madalas itong sumasamantala sa madidilim at maaangin na gabi upang agawin ang aming mga kasama. Maaari mo ba kaming tulungan? Mustela. Ang mga manok ng iyong pamilya ay naagnas na ba ng mustela? Naku,
Miss, talagang may paningin ka sa hinaharap. Sa lugar na ito, madalas nagnanakaw ng manok ang mga mustela. Nagbantay din ako sa gabi, ngunit ang halimaw na iyon ay sobrang tuso. Ang mga yapak nito ay mas magaan kaysa sa pusa. Matapos nitong tiempuhan ang aking kulungan ng manok, madalas nitong agawin ang aking mga manok. Madidilim at maaangin na gabi. Bumalik ka na. Rian, Faye, pinilit lang niya akong dalhin dito. gusto ng pusa ng hapunan. Sa tingin mo, sapat na ito? Marunong ka naman. Mga weasel na nagnanakaw ng manok. Ngayon, naamoy pa rin ng mga manok ang weasel at sobrang takot sila. Kung ganoon, malamang darating ito ngayong gabi. Nagnanakaw ba ng pusa ang mga weasel? Malamang hindi, di ba? Gusto mong tulungan ng mga manok? Balak ko pumunta mag-isa sa kulungan ng manok ngayong gabi at magbantay para makita kung matatakot ko ito. Mag-isa kang pupunta? Faye, sasama ka ba? Salamat, pero hindi na lang. Tumanggi ang pusa. Ang pusa ay responsable lang sa pagiging elegante at gwapo, hindi para sa dugo at pawis. Anong sinabi niya? Sabi niya hindi siya sasama. Kung ganoon, ako, si Rian, ay makikipagbantay sa iyo ngayong gabi. Pero may trabaho ka? Ito, Makipagkita sa weasel sa gabi ay mas kawili-wili kaysa sa opisyal na tungkulin. Faye, manatili ka lang dito at hintayin kaming makabalik. mag-isa ang pusa? Paano kung ang weasel mapunta sa maling lugar? Hindi ba't magiging merienda sa hating gabi ang pusa? Di ikandado mo ng mahigpit ang pinto at protektahan mo ang sarili mo, okay? Wala pa siya rito. Rian, Anong bago? ano ba ang gusto mong kainin? Maraming restaurant sa Gino. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, ililibre kita. Hindi ako mapili sa pagkain. Kung kailangan kong pumili ng gusto ko, ito ay ang makasalo sa isang taong kilala ko. Kahit lutong bahay o simpleng pagkain lang. Mas masarap ito. Kung gayon, pumunta ka sa bahay ko kapag libre ka at sabay tayong kumain. Si Althea, nasasanay ka na ba? Manirahan dito? Ang panahon ko sa palasyo, parang isang buhay na ang nakalipas. Kahit na mayroon ako ng lahat ng kailangan ko. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga. Pagkatapos ng ilang panahon, nagsimula akong makaramdam na parang hindi ako nabubuhay bilang tao. Parang isang manika na kontrolado ni Juan. Ang buhay dito ngayon ay maaaring simple. At ang pagkain at damit ay payak, ngunit maaari akong mabuhay ayon sa gusto ko, para sa sarili ko. Ang ganitong simpleng kapayapaan ay isang bagay na hindi ko inaasahan noon. Masaya na talaga ako ngayon. Tama ka. Ang karangyaan at katayuan ay kadalasang nagkukulong sa tao. Kung maglakas loob kang lumaya, baka makatagpo ka ng bagong landas. Well, Rian? Isang higad! Ayos lang. Natatakot ba si Althea sa mga higad? Hindi ako natatakot dito. Nakita ko lang ito bigla. Nagulat ako. Kaya, ang tagapagpaamo ng halimaw, may mga takot din. Ang pagsasanay ay para sa mga halimaw. Ang mga higad ay mga insekto. Hindi iyon pareho. Nakita mo ba iyon? Bigla siyang sumugod sa kanyang mga bisig.
Binibigyan niya siya ng kakaibang tingin. Parang nakatitig siya sa isang itlog. Pula ang kanyang mga tainga. Parang suklay ng tandang. Tigilan mo na ang walang kabuluhang usapan. Ano ba ang sinasabi nila? Sabi nila, bakit hindi pa dumarating ang wisil? Bakit ang pula ng mukha mo? Okay ka lang ba? Ako. Wala lang. Siguro dahil sa init. Tao, nagsinungaling kayo. Hindi iyon sinabi ng manok. Pakiusap, tumigil ka sa pagsasalita. Kaya, ikaw, bukod kay Faye, nakikisama rin sa ibang mga hayop, ganyan kahusay? Ang mga tao ay madalas komplikado, pero ang mga hayop ay simple, madaling pakisamahan. Heto na, nandito na ang weasel. Huwag kang matakot, nandito ako. Huwag kang lumapit, mapanganib. Okay lang, sabay tayo. Baka matakot ito. Subukan ko mag-isa. Kamusta? Maari mo bang pakiusap, tigilan mo na silang saktan? Tao, ang mustela ay kailangang kumain kapag gutom. Natural lang. Alam ko, pero simula ngayon, maghanap ako ng paraan para maghanap ng pagkain para sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo, magiging kasing sarap ng manok. Bakit ako maniniwala sa salita ng tao? Kinasusuklaman ng tao ang mga mustela. Gusto naman nilang lipulin tayong lahat. Tama ka. Ang mga tao ay hindi naging talagang palakaibigan sa iyong uri. Pero sa akin, hindi ka isang sadistikong kriminal. Gutom ka lang. Gusto kong protektahan ang mga manok. Pero ayaw ko ring tratuhin ka ng masama. Sa tingin mo, naiintindihan ba nito lahat iyon? Ang mga hayop ay parang tao. Kailangan nila ng pangunawa. Alam ko gutom ka. Pero ang pagnanakaw ng manok ay magiging dahilan para ang mga taga-baryo mag-set ng mga bitag dito sa paligid. Kung gayon, mas malalagay ka sa panganib. Kung handa kang magtiwala sa akin. Magsisimula ngayong araw. Mula ngayon. Mag-iiwan ako ng pagkain para sa iyo. Sa gilid ng kagubatan araw-araw. Sisiguraduhin kong makakakuha ka ng iba-ibang pagkain araw-araw. Tao, bakit pa mag-abala para sa akin? Dahil ikaw ay isa ring may buhay. At alam ko ang lasa ng kalungkutan, gutom, at ang pagkait sa tahanan. President, Kung totoo ang sinasabi mo, bukas ng takip silim. Hihintayin kita sa gilid ng kagubatan. wala na. Talagang ginawa niya ito. Naligtas tayo. Siya ang ating anghel na tagapag-alaga. Hindi ko inakala na ang paraan ng isang tagapagsanay ng hayop, ang pamamaraan ng pagpapaamo ng mga hayop ay magiging ganito kataos-pusong pagtuturo. Althea, ang iyong puso ay lalong kumikinang kaysa sa ilaw na ito. Ano ang sinabi mo? Nag-uulat, kamahalan, Miss Althea, at ang pangalawang ministro na nag-ayos ng kanyang travel pass. Brian, ay kapwa na sa Gino, ngayon. Ano ang relasyon nila? Sila ba ay may relasyon? Hindi ako nangangahas na mag-isip-isip. Siya sa atin. Ipasa ang aking utos. Ayusin ang isang paglalakbay para sa akin sa labas ng palasyo. Ipahayag sa publiko. Napapunta ako sa Timog para mag-imbestiga ng isang kaso. Opo, Ginoo. Rian, nandito ka na pala. Si Faye, ang nagsama sa akin. Hindi ko ginawa. Hindi ko alam. Naguguluhan din ako. Ewan. Faye,
May panibago ka na namang matitikman? Nagpadala sila ng mga manok at maraming itlog? Sapat na hanggang sa susunod na buwan. Ha? Bakit mo iniiwasan ang tingin ng amo ko? Hindi naman. Tuso akong parang pusa. Sumingit ako kagabi. Totoo pala, may nangyari sa inyong dalawa. Ako, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Althea, sa totoo lang, ngayong pagdating ko, para na akong magpaalam. Magpaalam? Saan ka pupunta? Babalik ka sa kabisera? Hindi. May malaking kaso sa lungsod ng Gino. Sa di malamang dahilan, ang mga nakatataas ay ako mismo ang pinili upang mangasiwa. Pero okay lang. Babalik din ako sa ilang araw. Ano? Ayaw mo bang iwan ang amo ko? Kung gayon, kailan po kayo aalis? Ang utos ng imperyo ay dapat akong umalis agad. Salamat, Althea. Ilang araw lang naman. Kaya ko. Magiging maayos ang lahat. Kahit maikling biyahe, kailangan ng pagkain at tubig. Itinuturing mo ako na parang pamilya. Rian, lagi mo akong sinasagip. Utang ko sa'yo. Napakalaking utang. Kung ganoon, salamat, Althea. Aalis na ako ngayon. Hayaan mo akong samahan ka sa labas. See ya. Tao, nagbago ka ng sobra. Kahit ang pusa, hindi ka na nakikilala. Kamahalan, doon sa unahan ng nayon kung saan nakatira si Binibining Althea. Nakatira siya sa napakalayong lugar. Kamahalan, gusto ba ninyong? Hindi na kailangan. Kikilalanin ko siya ng personal. Ginoo, mag-ingat sa paglalakbay. Gagawin ko, miss. Kung may mangyari habang nasa nayon ka, tandaan mong alagaan ang sarili mo. Paalam. Hintayin mo akong bumalik. May isang bagay na gusto kong itanong sa'yo. Alam ng pusa ang sandaling ito ay tinatawag ng tao na pag-ibig. Huwag mong sabihin ng malakas. Ginoo, ang gusto mong itanong, sa tingin ko, oo. Ang pusang ito ay malapit ng patamisin hanggang maging hilo. Parang ang hangin ay naging garapon ng pulot. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa daan, kaya huwag kang magmadali sa pagbabalik. Althea, hintayin mo ako. Paano mo nagawa iyan, Althea? Luhod. Ilang araw pa lang mula nang umalis tayo sa palasyo. Bakit? Ang mga patakaran ng palasyo. Nalimutan mo na ba lahat? Ang kapal ng mukha mo. Nakikita mo ang kanyang kamahalan at hindi ka pa rin lumuhod. Si Althea ay hindi maglalakas loob. Althea, bakit ka tumatakbo? Hindi ba ako naging mabuti sa'yo?
Ilang tao ang nagnanais na maging asawa ng prinsipe. Ipinangako ko ito sa'yo, pero tumatakbo ka pa rin. Kamahalan, alam kong ito ay peke. Hindi mo naman intensyon na gawin akong asawa mo. Kung gayon, huwag kang mag-alala masyado. Dahil nangako ako, ito ang pinakamataas na pabor. Paano ito magiging peke? Si Althea, bagamat may pambihirang kakayahan, mababa ang kanyang pinagmulan. Hindi ko naisip na pakasalan siya talaga. Ang seremonya ng pagiging asawa sa loob ng 3 araw, sa oras na iyon, ang gawaing ipinagawa ko sa kanya ay matatapos na. Para sa akin, siya ay magiging walang silbi. Gagawin ko siyang alila mo. Ano sa tingin mo? Para lang lokohin siya para gawin ang mga bagay, dahilan lang, iyon lang. Bagamat si Althea ay may pambihirang kakayahan, mababa ang kanyang pinagmulan. Paano ko siya pakakasalan? Kung gayon, ikaw. Sino ba talaga ang gusto mong pakasalan? Ang seremonya ng pagiging asawa sa loob ng 3 araw, ang posisyon ng prinsesa. Isa lang. Ikaw lang? Sa oras na iyon, ang gawaing ipinagawa ko sa kanya ay matatapos na niya. Siya ay magiging walang silbi sa akin. Kung gayon, ibibigay ko siya sa iyo bilang alila mo. Ano sa tingin mo? Sino ang nagsabi sa iyo? Ang mga salitang ito. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Sinabi ni Maya sa akin. Ang ibon na iyon. Oh, Mukhang naging pabaya ako. Napabayaan ng isang ibon na sirain ang aking mga plano. kamahalan. Sa totoo lang kahit wala ang dahilan ng isang babae, ako na sana ang bahala sa mga bagay para sa iyo. Dahil si kamahalan ay unang gumawa sa akin ng malaking pabor. Kung naaalala mo ang aking pabor, bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit ka tumakas sa palasyo? Dahil wala akong utang sa iyo. Sa pagitan natin, kontrata lang ang umiiral. Tinupad ko ang aking pangako. Hindi ko nais na ibigay bilang alipin sa prinsesa. Ang aking utos. Kahit ayaw mo, wala kang karapatang lumaban. Naiintindihan mo ba? Si Althea ay nasa awa ng kamahalan. Patayin mo ako, pahirapan. Gawin mo ang gusto mo. May lakas ka ng loob. Ano? Ano? Hindi ka ba takot mamatay? Natatakot ako. At hindi. Sa 3 taon mong paglilingkod sa akin, laging masunurin ka. Ang aking mga utos hindi mo minsan sinuway. Kahit anong sabihin ko, ginagawa mo. Noon, ang kanlurang rehiyon ay nagbigay ng isang mabangis na lobo. Nanginginig ka sa takot. Inutusan kitang paamuin ito. At pumunta ka pa rin. Ang mabangis na lobo na iyon ay napakatuso. Pagkalabas ko sa kulungan, tumalon ito at kinagat ako. Sa kabutihang palad, noong may mga bantay na malapit. Kung hindi, natatakot ako na napunit ako sa lugar. Sa huli, natapos ko pa rin ang gawain para sa iyo. Ngunit ikaw, kamahalan, ay inakala mong nabigo ako sa aking tungkulin at sinampal ako ng 10 beses. Nasaktan ka? Pero noong panahong iyon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kamahalan, magmamalasakit ka ba talaga? Althea, dati napakamasunurin at mabait mo. Bakit hindi ngayon? Napakagaan ang pananalita ng kamahalan sa pagbibigay sa akin sa ibang tao. Siyempre, hindi na kita itinuturing na isang Panginoong karapat-dapat sundan. Paano kung sabihin ko? Nataos puso ako sa pagkuha sa iyo bilang aking babae? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ay para ibalik ka sa palasyo upang tuparin ang aking pangako at gawin kitang babae ko? Kamahalan, ayaw kong bumalik. At ayaw kong maging babae mo. Bakit? Dahil ba kay Ana? Hindi ko gusto ang silangang palasyo. Naalala ko. Noong una kang pumasok sa palasyo, masaya ka.
Nakasuot ng magagandang seda, napapaligiran ng mga tagapaglingkod. May liwanag sa iyong mga mata. Noon iyon. Noong mga panahong iyon, naisip ko na ang pagsusuot ng magagandang damit ay nangangahulugang hindi na ako magugutom. Akala ko ang pagpasok sa palasyo ay nangangahulugang hindi na ako maglalakbay. Sa sandaling iyon, talagang masaya ako. Pero kalaunan, hindi ko na naramdaman iyon. Kaya mas gugustuhin mo manirahan sa ilang na ito sa ilang sira-sirang kubo, kumain ng ilang subo ng simpleng pagkain, kaysa bumalik sa aking tabi? Oh. Maaari kitang ipapatay ngayon din. Kamahalan, gawin mo. May isa akong tanong. Sino si Rian para sa iyo? Bakit kanya tinulungang makatakas? Iniligtas ko ang kanyang pusa. Gusto niyang gantihan ng pabor. Upang tulungan ako. Ganon lang kasimple? Kung gayon, dapat din siyang mamatay. Nasaan si Rian? Kamahalan. Siya ay kasalukuyang nagsasanay sa lugar ng Gino. Ilabas ang aking maharlikang utos. Tanggalin agad siya sa kanyang posisyon. At ikulong siya sa bilangguan ng imperyo. Siya ay dapat patayin sa ibang araw. Opo. Kamahalan, binigyan niya lang ako ng permiso sa paglalakbay. Ang kanyang kasalanan ay hindi nararapat sa ganoong parusa. Dahil naglakas loob siyang tulungan kang tumakas mula sa Eastern Palace, siya ay sumasalungat sa akin. Paano magagawa ng iba? Na humawak sa kung ano ang akin? Kamahalan, ano ang kailangan kong gawin para patawarin mo si Rian? Hindi ka man lang natatakot sa kamatayan, ngunit pumunta ka upang magmakaawa sa akin. Para sa kanya? Buong responsibilidad ko ang aking mga ginawa. Ayaw kong isangkot ang mga inosenteng tao. Kung ganoon, ang gusto ko ay simple. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik sa palasyo kasama ako at maging aking babae. Hindi ka dapat umalis sa palasyo. Kung babalik ka, ang mga bagay ay babalik lang sa dati. Natural lang, hindi ko na uulitin ang nakaraan. Babalik ako sa palasyo. Nakikiusap ako, kamahalan. Napatawarin si Rian. Ipatigil muna ang pagpapatupad ng utos. Opo. Althea, inutusan ko silang maghanda. Sa sandaling makabalik tayo sa palasyo, ikakasal tayo agad. Kamahalan, maaari mo ba akong bigyan ng 15 minuto? Para magpaalam sa mga hayop dito. Baka. Kailangan ko nang umalis. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Alam ko? Konti na lang ang araw mo. Pasensya na. Para sa mga huling araw mo, hindi ako makakasama mo. Tao, babalik ka ba? Hihintayin ka ng baka. Hindi na ako babalik. Tao, mukha kang malungkot. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ako. Ito lang. Maninirahan ako sa ibang lugar. Tao, salamat sa pagligtas sa akin mula sa kutsilyo ng magkakatay. Maalala kita magpakailanman. Sa susunod kong buhay, aararuhin ko muli ang iyong mga bukirin. Kain ka. Kumain ka pa ng konti. Huwag kang umalis. Tao, bakit ka mukhang napakalungkot? Okay lang ako. Alis na ako. Kayo dapat maging maayos. Alagaan niyo ang sarili niyo. Narinig mo ba? Pasensya na talaga. Hindi na ako maaaring maging iyong gabay na espiritu. Tao, magdala ka ng mga itlog.
Maalala ka namin palagi. Salamat. Talagang nag-aalangan ka ba? Hindi ako gawa sa kahoy. Paano hindi ako mag-aalala? Noong umalis ka sa palasyo noong araw na iyon, hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Napakalamig ng puso mo. Kung nagpaalam ako sa kamahalan, natatakot ako na hindi ako papayagan ng kamahalan na umalis. Ay, Siyempre, kamahalan, gabi na. Umalis na tayo. Dahwang. Kamahalan? Pupunta ako para bumati. si. Dahwang, Uy, kung babalik si Faye, pwedeng sabihin mo sa kanya ang mensahe ko? Faye? Sino siya? Siya iyon, yung puting pusa na nagtataas ang balahibo kapag nakikita ka. Ah, siya pala. Ano ang gusto mong sabihin ko sa kanya? Sabihin mo lang sa kanya, aalis na ako. Kung hanapin ako ni Rian, sabihin mo lang. May ipinangako siya sa akin. Pero natatakot ako na hindi ko ito magagawa. Hintayin mo akong bumalik. Mayroon akong isang bagay na gusto kong itanong kung sasang-ayon ka. Ako, wag mong sabihin. Rian, ang sinabi mo, malamang napapayag ako. Uy, pangako ko sa iyo. Wala iyon. Aalis na ako. Tandaan mo. Matapos ang lahat ng ito, napunta ako muli sa kulungang ito. Anong nasa isip mo? Wala. Iniisip mo. Si Rian, di ba? Kamahalan? Masyado mo nang iniisip. Hindi pa kita nakita na ganito kumilos sa iba. Kung maglakas loob kang mag-isip ng masama tungkol sa kanya, gagawin kong impyerno ang buhay niya. Kamahalan, nalaman ng prinsesa na balak mong dalhin si Althea pabalik sa palasyo at gawin siyang iyong konsorte. Nahimatay siya sa galit. Ngayon nag-aalboroto siya, ayaw kumain at nagbabantang magpakamatay. Hayaan mo siya. Pero Ang prinsesa, umiiyak, nag-aalboroto, at nagbabantang magpakamatay. Kumikilos siyang parang isang hamak na magsasaka, walang katwiran at masungit. Paano ko matitiis iyon? naunawaan. Kapag nakabalik ka na sa palasyo, huwag kang makipag-away kay Ana. Kung lalapit siya sa iyo, paliwalain mo lang siya. Bago ka opisyal na lumipat sa Eastern Palace, maaari kang manatili sa iyong dating tirahan sa ngayon. Eksakto ito, tulad ng dati. Walang binago. Salamat, mahal na prinsipe. Kung naiinip ka, kanina pa, nag-alay ang goryo ng isang Persian na pusa. Maganda ang balahibo nito at mahinahon ang ugali. Ibibigay ko ito sa iyo. Hindi na kailangan. Bakit hindi? Hindi ko ito mapoprotektahan. Anong ibig mong sabihin? Mahal na prinsipe, narinig na ba ninyo ang kasabihan? Hindi ko pinapatay ang mabuti, ngunit ang mabuti ay namamatay dahil sa akin. Kung ibibigay ito ng mahal na prinsipe sa akin, ito ay magiging aking pusa. Sa pagitan namin, natural na bubuo ang ugnayan. Kapag ako ay nagkaproblema, ito ay tiyak na madadamay. Kahit na hindi ko intensyong saktan ito, mamamatay pa rin ito dahil sa akin. Ikaw ang aking asawa. Hanggat nandito ako. Sino ang maglalakas loob na galawin ang iyong mga gamit? Sino ang makakagalaw sa iyo? Handa na ang iyong damit pangkasal.
Ang korona ng phoenix at ceremonial na kasuotan ay lahat ay ginawa sa pamantayan ng isang crown princess. Ikaw at si Anna ay parehong pakikitunguhan. Sa 3 araw, unang gaganapin ang seremonya ng investiture. Pagkatapos, ay sasamahan mo ako sa Eastern Palace. Opo, Althea. Sa aking puso, ibang-iba ka sa ibang babae. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng pinakamagagandang bagay, ang nangyari dati. Hayaan na sa nakaraan. Tayo ay mag-umpisa muli. Pagod ka na siguro sa biyahe. Magpahinga ka muna. May mga kailangan akong asikasuhin na apura. Bibisitahin kita mamaya. paalam, kamahalan. Kamahalan, wala nang babalikan. Ang hinaharap mo ngayon ay hindi na pareho, tahimik, masunurin, tagapagpaamo ng hayop. Ngunit isang may pinagmulan, isang tahanan at kalayaan. Althea. Althea, kailangan mong tumakas, at agad. Oo, gagawin ko. Maya. Hindi ako makatakas. Ano ang dapat kong gawin? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Hindi ko inakala na maglakas loob kang bumalik. Pagbati, mahal na ginang. Isang mababang aliping katulad mo. Naninirahan sa silangang palasyo kasama ko. Talagang katawa-tawa. Ang kamahalan ay isang maharlika na may dugong maharlika. Ang pagpapakasal sa kamahalan ng koronang prinsipe ay isang perpektong tugma at nararapat lamang. Pero ano ka ba? Pakisamantala mo siyang maging babae? Kahit ang espesipikasyon ng iyong damit pangkasal ay pantay sa koronang prinsesa. Gusto kong makita kung paano ang korona at damit na iyon sa iyo. Anong karangalan ang mayroon ito? Mapapatawa ba nito ang buong hukuman hanggang sa mamatay sa kakatawa? Ang pangit ng mga kamay mo. Parang lalaki. Ang kamahalan ng koronang prinsipe ay malamang nawalan ng isip upang dalhin ang basurang tulad mo sa palasyo. Hindi ka ba takot na kutyain? Kamahalan? Ang kamahalan ay kumikilos lang ayon sa kanyang kapritso. Kapag nagsawa na siya, makakaramdam siya ng pagkasuklam kahit tingnan siya. Nawalan ka ng dila? Pipi ka ba? Tama ang kamahalan. Althea, ay walang masasabi. Ang katigasan ng ulo mo ang papatay sa iyo balang araw. Hindi na kailangan ng pag-aalala ng kamahalan. Pag-aalala. Hindi ka karapat-dapat diyan. Pero, langgam ka lang. Mayroon akong 1,000 paraan upang pahirapan ka, upang durugin ka. Kung alin ang gagamitin ko ngayon, depende ito sa aking kalooban. Halimbawa, ang pinakamahusay na paraan upang sirain ang isang tao ay Maya, ano? Pamilyar ba sa iyo? ano ang ginawa mo rito? Ano ang problema? Hindi na nagpapanggap na pipi? Ito'y isang walang kwentang ibon. Ano? Umiiyak ka na ba ngayon? Ano ang ginawa mo rito? Ano sa tingin mo? Sinabi ko na sa iyo dati. Kung gusto ko itong gagawin ito. Lumipad na ito. Tama, lumipad na ito. Pero, nahuli ko ito at ibinalik. Nagtataka ka ba? Paano ko ito nahuli? Ako. Kinuha ko ang iyong mga lumang damit at ibinalot sa isang panakot. Ginawa itong parang nakabiting ka sa pintuan ng lungsod. Yung tangang ibon, talagang naniniwala. Akala niya nandun ka pa. Dumating ito.
Tama ang tira ng iyong kamahalan. Alam mo ba? Ang pakpak nito ay tinamaan. Dumugo ito ng husto. Pero kahit na, nagpumiglas ito ng matagal. Sinusubukang protektahan ang iyong lumang damit. Nasaan na ba yan ngayon? Nasaan na yan? Anong problema, Althea? Nanginginig ka. Hindi ka na pala matapang ngayon, di ba? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nagkukunwaring walang makakaya hawakan ka? Nakikiusap ako, sabihin mo sa akin. Nasaan si Maya? Ang kapal ng mukha mo. Ano bang akala mo sa sarili mo? Ang kapal ng mukha mong hawakan ng damit ng prinsesa. Kaya pala umabot ka sa ganito. Kaya, ngayon nakikiusap ka sa akin. Hayaan mo na si Maya. At pwede mo akong hiyain sa kahit anong paraan mula ngayon. Althea, talaga bang handa kang lumuhod sa paanan ko para sa isang ibon? Para bitawan ang lahat ng iyong dignidad. Magiging alipin mo ako. Hayaan mo na lang. Sayang. Huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ito'y patay na. Pero ang mga balahibo nito ay napakaganda. Pinaputol ko ang mga ito isa-isa. Buwisit ka. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Mahal na prinsesa! Baliw ka na. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Baliw ako. Pinatay mo si Maya. Baliw ako. Mga bantay, may tao ba? Tulong. Tama na. Gumagawa ka ng eksena, kahihiyan. Juan, sakto ang dating mo. Dahil sa isang ibon, nabaliw siya at sinaktan ako at sinubukan pa akong sakalin. Paano siya nangahas? Dahil sa isang hayop, tratuhin ako ng ganito. Ano bang mali ko? Mahal na prinsipe, huwag mong kalimutan. Noong isang araw, ang paggamit ng panakot para akitin ang ibon ay ginawa sa iyong pahintulot. Sinabi mo sa akin noong... Sinabi mo, kung ang paghuli dito ay magpapagaan ng loob ko, bakit hindi? Ibon lang yan. Bakit ang laki ng gulo mo? Ibon lang? Si Ana ang prinsesang tagapagmana. Bakit ang sama ng ugali mo? At sinaktan mo siya? Sinaktan. Muntik na niya akong sakalin. Kamahalan. Ayon sa batas ng ating dinastiya, ang pagtatangka sa buhay ng prinsesang tagapagmana, ano ang parusa? Dahil dumating ako sa tamang oras at walang malaking sakuna na nangyari. Hindi ito maituturing na pagpatay. Kamahalan. Masyado kang mahigpit sa akin. Napakawalang puso at walang utang na loob. Alam na alam mo na ayaw ko sa kanya. Ayaw ko siyang makita sa harapan ko. Pero pinipilit niyang pumunta. Ano to? Ngayon, naglakas loob siyang saktan ako. Kung malaman ng tatay ko, kahit siyam na buhay ay hindi sapat para sa kanya. Ang parusang kamatayan ay pwedeng iwasan, ngunit hindi maiiwasan ang parusa. Althea, ihahatol kita mula ngayon. Lumuhod sa harap ng bulwagan. Kung wala ang aking utos, huwag kang tatayo. Tatawag ako ng doktor ng palasyo para sa iyo, para suriin ang iyong mga sugat. Tara na.
Althea, paano ko naman talaga parurusahan? Hindi ba alam mong lumuhod sandali at saka tumayo? Tawagin ang doktor ng palasyo. Tatlong araw na ngayon. Bakit hindi pa siya nagigising? Patawad po, Prinsipe. Ang kalagayan ni Althea ay walang sakit sa katawan. Sobra lang siyang nalulungkot. Lahat ay nakatago sa loob. Kung hindi mailabas ang kanyang damdamin, kahit ang pinakamahusay na doktor, hindi kayang gamutin ang sakit ng puso. Maya. Maya. Althea, alam ko kung gaano ka nasasaktan. Hindi man lang kita maipaghiganti. Alagaan mo siyang mabuti. Gising na ang binibini. Dali, ipaalam sa prinsipe. Binibini, oras na para sa iyong gamot. Ang manggagamot ng palasyo ay nagsabi na ito ay magpapakalma sa iyong nerbiyos at magpapanumbalik ng iyong lakas. Mahina ang iyong katawan. Kung hindi mo ito iinumin, hindi kakayanin ng iyong katawan. Binibini, pakiusap, isang higop lang. Nandito na ang prinsipe. Kamahalan, ang binibini. Tumanggi siyang uminom ng gamot. Althea, bukas ay ang araw ng kasal natin. Ang damit pang kasal at alahas ay inihanda ko na sa sambahayan ng palasyo. Ikaw ay magmumukhang napakaganda sa mga iyon. Althea, dapat mong alagaan ang iyong kalusugan. Kung may mangyari sa iyo, ipapabaon ko ang lahat ng nasa paligid mo. Nakasama mo. Binibini, Iinumin ko ito. Althea, dapat mong alagaan ang iyong kalusugan. Bukas, ako ay gagawin kitang sa harap ng lahat. Maging babae ko. Althea, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay sa lahat. Tandaan mo iyan. binibini, kukuha ako ng isa pang mangkok para sa iyo. Ikaw, matagal na tayong hindi nagkita. Faye. Faye. Anong ginagawa mo dito? Tao, hindi ako kusang pumunta dito. Dinala ako ng aking amo sa palasyo. Rian? Nandito rin ba siya? Ang aking amo ay nasa palasyo. Naghihintay din siya ng tawag ng emperador. Ayos lang ba siya? Yuan, pinahihirapan ba niya siya? Alam ng aking amo na magtatanong ka. Siya mismo ang nag-utos sa akin na sabihin sa iyo. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Althea. Maayos ang lahat. Pero hindi ka maganda ang itsura. Ito ay isang maliit na sakit lang. Maaayos ako agad. Hindi. Tao, nararamdaman ko ang iyong kalungkutan.
Maayos ako. Juan ay nagbago ng isip. Hindi ko na kailangang maging alipin. Maaari akong maging asawa ng prinsipe. Yun ay dapat isang napakagandang bagay, tama? Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Mula ngayon, mabubuhay ako ng maayos sa palasyo. Tao, huwag kang magsinungaling. Nakikita ng pusa ang totoo. Nakita mo ang totoo sa akin. Sa totoo lang, hindi ako okay kahit kaunti. Ayaw kong maging asawa ng prinsipe kahit kaunti. Ayaw ko manatili sa silangang palasyo kahit kaunti. Tao, inutusan ako ng aking amo na magtanong sa iyo. Kung may paraan para alisin ka sa silangang palasyo, para protektahan ka habang buhay at maglibot sa mundo kasama ka, pumayag ka bang sumama sa kanya? Faye, pakidala ito sa kanya. Faye, pakibigay ito sa kanya para sa akin. Gagawin ko. Sabi ng amo natin, bukas ang kasal. Dapat mong ituloy ayon sa plano. Makatitiyak ka, hindi siya kailanman. Hahayaang pakasalan mo ang prinsipe. Binabati kita, miss. Ngayon ang araw ng iyong kasal. Kapag natapos na ang seremonya ngayon, ikaw, Miss, ay magiging sa kanyang kamahalan na prinsipe lehitimong babae. Sa hinaharap, pagkatapos umakyat sa trono ang kanyang kamahalan. Kung ikaw, Miss, magsilang ng isang prinsipe o prinsesa, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Karaniwan, miss, bihira kang mag-ayos. Ngunit sa kaunting pampaganda ngayon, talagang naaapakan mo ang lahat ng iba pang mga babae. Ang iyong kasuotang pangkasal ay nasa pinakamataas na antas, ganyang katayuan at karangalan. Sinong babae sa mundo ang hindi maiinggit sa iyo, Miss, sa ganyang magandang kapalaran? Kung kaya ko lang, ibigay ko ng maluwag ang kapalarang ito sa iyo. Huwag mo akong biruin, Miss. Althea, ibinibigay ko sa iyo ang kasuotang pangkasal, nakapareho ng kay Ana. Simula ngayon, malalaman ng mundo na ikaw ay espesyal. Sa hinaharap, walang sino man ang makakapagmaliit sa iyo dahil sa iyong mababang pinagmulan muli. Salamat, kamahalan. Althea, tara na. Mga ginoo at mga binibini, ngayon ay ang seremonya ng kasal para sa kanyang kataas-taasang Juan. Ako, sa utos ni Juan, ang namumuno sa seremonyang ito. Ito ay isang malaking karangalan. Dumating na ang maswerteng oras, simulan na ang seremonya, mangyaring batiin ang ikakasal.
Ang seremonya para sa sekundaryang asawa na ito ngayon ay kapantay ng pamamaraan para sa isang prinsesa ng korona. Talaga nga. Ang isang babae ay isa lamang pangalawang asawa. Gayunpaman, siya ay nakatayong magkatabi ng pangunahing asawa. Iyan ay labis. Ang kanyang kataas-taasang Juan ay talagang nawalan ng bait. Isang babae na may napakababang pinagmulan na kunin bilang pangalawang asawa ay isang napakalaking pabor na. Ngayon, upang talagang italaga siya bilang pangalawang asawa, anong kahihiyan sa kagandahang asal? Dahil iginiit ng kanyang kataas-taasang, sino ang maglakas loob na pigilan siya? Kahit ang prinsesa ng korona ay kailangang tiisin ito. Walang hiyang hamak. Ang babaw. Hindi ka man lang makalakad ng tuwid. Nahuhulog na parang tanga. Sayang ang koronang phoenix at mga seremonyal na kasuotan na ito. Nahihiya ako para sa iyo, kamahalan. Babaw man o hindi, tanga man o hindi, at least totoo ito. Ngunit ang ilang tao, sa kabila ng kanilang mataas na katayuan, ay nagpipilit na magsabotahe para lang makaramdam ng superioridad. Ngayon, iyan ang totoong biro. Ikaw, Lahat, tahimik, pakiusap. Araw ito ng kasal. Bakit mag-aaway sa mga bagay na walang kabuluhan? Ang pagkumpleto ng seremonya ang pinakamahalaga. Ang lahat ng iba ay pangalawa lamang. Si Ana ay palaging ganito. Huwag mong seryosohin. Magpatuloy. Unang yuko sa langit at lupa. Binabati kita, kamahalan. Ikalawang yuko sa mga magulang. Ang kanyang kamahalan ay hindi dumalo ngayon. Sa halip, magbibigay sila ng galang sa dambana ng mga ninuno. Medyo kakaiba, bagaman. Bakit hindi dumating ang emperador? Marahil na antala ng ilang opisyal na gawain. Ang masayang okasyon ay parang perpektong bulaklak sa ilalim ng buong buwan. Ngayon, para sa huling hakbang ng seremonya, yumuko sa isa't isa. Teka. Rian, kailan ka bumalik sa kabisera? Rian, hindi ba't nasa korte ka kasama ng kanyang kamahalan? Nakikipag-usap sa mga usaping pambayan? Bakit ka nandito mag-isa? Rian, ngayon ang araw ng kasal ni Juan. Huwag kang bastos at galitin mo ang kanyang kamahalan. Ang lakas ng loob mo. Nakakalusot ka sa pangunahing bulwagan. Umalis ka. Gusto mo bang mamatay? Ayos lang. Masayang okasyon ito. Hindi kailangan ng ganyang kaguluhan. Opo, Ginoo. Nandito si Rian. Nagulat ako, pero malugod kang tinatanggap. Maaari mong panoorin ang seremonya sa gilid. Kapag natapos na ang ritual, ako mismo ay mag-aalok sa iyo ng 3 toast. Salamat sa iyong pagtanggap, kamahalan. Ako ay nagpapasalamat sa kilos. Pero ngayon, pumunta ako upang magtanong ng isang katanungan kay Althea ng direkta. Sige, magtanong ka pagkatapos ng seremonya. Pagkatapos ng seremonya, sobra na yatang huli iyon. Rian, ito ay isang magandang sandali. Itinalaga ng langit at lupa. Hindi ito dapat maantala.
Huwag palampasin ang auspicious na oras na ito. Tama, Rian. Bakit hindi ka sumama sa amin na manood muna ng seremonya? Ano man ang iyong sasabihin, sabihin mo pagkatapos ng seremonya. Iyan ang tamang paraan. Pero curious ako, Rian. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gusto kitang tanungin, Althea. Handa ka ba? Mula sa araw na ito, sumakay sa disyerto at gawin ang mundo bilang ating tahanan? Ako. Gusto ko ito. Dahil sa mga sinabi mo, ako ay wala ng pag-aalinlangan. Rian, iginagalang kita bilang panauhin. Binigyan kita ng kaunting palugit. Kung maglakas loob ka na magsalita ng kalokohan pa, hindi na ako magiging magalang. Kamahalan. Hindi ako pumunta rito ngayon para bumati. Ano? May gusto ka sa babae ko? Dapat mong malaman ang iyong lugar. Naglakas loob ka na magnasa sa babae ko? Dahil naglakas loob akong pumasok sa bulwagang ito, may lubos akong tiwala. Dara. Akala mo ba karapat-dapat ka? Isa kang langaw na nagtatangkang yanigin ang malaking puno. Kung hindi kita pinatawad ang iyong miserableng buhay noon, namatay ka na sana sa himpilan ng Gino. Ang himpilan ng Gino. Ginamit mo ang buhay ko bilang leverage para pilitin siyang bumalik sa silangang palasyo, para ipasunod siya sa iyo at sirain ang kanyang espiritu. Ang mga gawaing iyan, paano ka nito ginagawang karapat-dapat na maging prinsipe? Rian, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam mo ba na ang pag-insulto sa maharlikang pamilya at ang pagsuway sa imperial na utos ay may parusang kamatayan para sa iyong buong angkan? Kamahalan. Pero paano kung ikaw ay malapit nang mawalan ng titulong iyon? Ang lakas ng loob mo. Sa pamamagitan ng utos ng langit, nag-utos ang emperador. Mabuhay ang emperador! Mabuhay ang emperador! Simula ngayon, si Juan ay tinanggalan ng kanyang titulo bilang prinsipe ng korona. Siya ay dadakpin ng hukuman ng imperial na angkan. Balak ng kanyang kamahalan na patalsikin ang koronang prinsipe. Paano nangyari ito? Ang kanyang kataasan ay matalino mula pagkabata at nag-iisang paborito ng kanyang kamahalan. Paano siya mapapatalsik? Peke ito. Peke ito. Rian, ang kapal ng mukha mo. Ang punong guro ay nasa tabi ng kanyang kamahalan sa loob ng maraming taon. Ang pagiging totoo ng kautusan ay halata sa isang sulyap. Tungkol naman sa kung bakit inilabas ng kanyang kamahalan ang kautusang ito. Kamahalan? Tiyak alam mo ang dahilan. Ang koronang prinsipe ay masama ang asal, pagtataksil sa sariling pamilya at pagpatay sa sariling kapatid. Nagplano siya upang agawin ang trono. Ang lehitimong anak ng kanyang kamahalan, ang nakatatandang kapatid ng kamahalan, ay itinago sa loob ng palasyo mula pa noong bata. Siya ay may talento at banal. Nang siya ay maging adulto, siya sana ang magmamana ng titulong koronang prinsipe. Ngunit sa bisperas ng kanyang engrandeng kasal, bigla siyang namatay. Pagkatapos noon, nagsimula ang kamahalan ng mga paghahanda para sa palabas ng lahat ng hayop na nagbibigay pugay. Kaya, natural lamang na ikaw ang nagmana ng titulong koronang prinsipe. Mga walang laman na salita. Ang kapal ng mukha mong siraan ako. Ang aking kapatid na prinsipe ay biglang namatay. Problema niya iyon. Ano ang kinalaman ko diyan? Ang kapatid ng kamahalan ay na-diagnose ng mga manggagamot ng imperyo noong panahong iyon na namatay dahil sa lumang sakit sa sipon. Pero paano kung sa palasyo ng kamahalan, makakita tayo ng isang pares ng reseta na tumutugma sa mga sintomas ng biglang pagkamatay ng iyong kapatid? Ang kanyang kamahalan ay nakakuha ng tiyak na ebidensya. Ang katotohanan ay malinaw na ngayon. Ano pa ang masasabi mo? Paano nangyari ito? Ito ay kahindik-hindik. Ang magplano laban sa isang prinsipe ay hindi mapapatawad. Hindi nakakapagtaka na ang kanyang kamahalan ay determinado. Kamahalan, patawarin mo kami. Ang imperial na kautusan ay nailabas na. Mangyaring bumalik sa hukuman ng imperial na angkan upang maghintay ng karagdagang utos. Anong ginagawa mo?
Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ryan, papatayin kita. Pupunitin kita. Ipapatay ko ang buong pamilya mo. Sa utos ng langit at ng emperador, pakinggan ang proklamasyong ito. Epektibo kaagad, si Juan ay tinanggalan ng titulo bilang Crown Prince. Siya ay dadalhin sa Imperial Clan Court para litisin. Ang kanyang pamilya at mga kamag-anak ay tatanggalan ng kanilang marangyang kasuotan at lahat ay gagawing karaniwang tao. Sila ay ipapatapon sa ningguta. Ginawang karaniwang tao. Ipatapon sa ningguta. Hindi ito maaari. Ako ay isang maharlika mula sa isang prestihiyosong pamilya. Paano ako magiging karaniwang tao? Ako ang Crown Princess. Ako dapat ang ina ng bansa. Paano nagawa ito sa akin ng kanyang kamahalan? Gusto kong makipagkita sa emperador. Hindi ito patas. Hindi ako dapat gawa ng ganito ng emperador. Ang biyaya ng emperador ay malawak, ngunit ito rin ay walang awa. Maaari itong magbigay sa iyo ng pinakamataas na karangalan at agad itong bawiin. Sa totoo lang, ang kayamanan at katayuan ay hiram lamang. Ngayon, oras na para ibalik ito. Hindi ko ito ibabalik. Tumanggi ako. Hindi ko ito ibibigay. Hindi. Bitawan mo ako. Kailangan kong makita ang emperador. Ang aking koronang phoenix. Ang aking koronang phoenix. Ang aking koronang phoenix. Sige, magpatuloy. Bilisan mo. Puno ng sorpresa ang buhay. Sino ang mag-aakala? Ang dating Crown Princess, dati ay napakataas at makapangyarihan, ngayon ay napunta sa ganyang kalagayan. Dati siya ay napaka-arogante. Hindi niya tinrato ang sinuman sa amin bilang tao. At ngayon, para na siyang pulubi. Nakita ko siyang umangat sa karangalan. Nakita ko siyang magdaos ng mararangyang handaan. Nakita ko siyang bumagsak. Sa wakas, ay natitikman niya ang pakiramdam ng matalo. Ang inukit na pana. Noong mga panahong iyon, naglagay siya ng bitag para akitin si Maya. Pumutok siya ng palaso mula sa dilim. Sinaktan niya siya. Maya. Dapat siya ay buhay at maayos. Ngayon, may pagkakataon ka na upang maghiganti para sa palaso na iyon. Kung gusto mong maghiganti, itutok ang palasong ito sa kanyang balikat. Hayaan siyang makaramdam ng bahagi ng sakit na tiniis ni Maya. Kung ayaw mong maghiganti, itutok mo ang palasong ito sa langit. Hayaan ang lahat ng ito mawala sa hangin. Ang desisyon ay nasa iyo. Ikaw ang bahala. Ito ay para lang matulungan kang makalimot sa masakit na nakaraan. Hoy, bumalik kami mula sa pangangaso. Isda na naman ang hapunan ngayong gabi. Pinasingaw o pinakuluan? Nilaga o matamis at maasim? Ang mga tao ay kailangang pumili. Pero, ang pusa, gusto lahat. Wah! 2 kamay lang ako, alam mo. Bumalik ka na. Nakikipagtalo ka ba sa kanya tungkol sa hapunan ulit? Iniisip ko lang kung paano bigyang kasiyahan ang mga gusto ng isang sakim na pusa. Huwag mo akong akusahan. Marunong lang akong masiyahan sa buhay. Anong ginawa mo ngayong araw? Ako? Kaninang umaga, naglaba ako ng damit sa ilog. Isinampay ko sa likod bahay. Bandang tanghali, nag-umpisa ako ng isang garapon ng alak ng plum. Hayaan itong mag-ferment.
Pakinggan mo ito. Sa hapon, pumunta ako para kumuha ng pulot mula sa pugad ng pukyutan. Ang mga pukyutan na iyon ay masasama. Muntik na akong mahuli nila. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kanina lang sa bakuran, dinilig ko lahat ng mga bulaklak at halaman uli. Ikaw? Ako, 3 bagay lang ginawa ko ngayon. Kumain, huminga, at iniisip ka. Hindi na kaya ng pusang ito. Master, tumigil ka sa pagsasalita. Pumunta ka at magsindi ng apoy. Gutom na ako. Faye, dapat kang magbawas ng timbang. Master, hindi iyon magalang. Lumalaki pa ako. Bakit kailangan kong magbawas ng timbang? Sige, magsisindi ako ng apoy. Tingnan natin kung pagkatapos ng kainang ito, lalaki ka ba talaga? Hoy, ikaw, huwag kang tumayo lang diyan. Oras na para magpulong, para sa mga hayop. Araw-araw. Simula na ang pulong. Unang kaso, Sisiu A ay nagreklamo. Ninakaw ni Sisiu B ang pagkain nito. Hinihiling nito kay Hukom Wei na magbigay ng katarungan. Si Sisiu B ay hinatulan na walang mais sa loob ng 1 araw. Pangalawang kaso, si Little Black na pusang may guhit ay may gusto sa kapitbahay na pusang may batik, si Little Flower. Sa pagtatangkang manligaw, nag-iwan siya ng patay na daga sa kama niya. Sabi ni Little Flower, natakot siya at hinihiling kay Hukom Wei na parusahan si Little Black. Si Little Black ay hinatulan na walang hipon sa loob ng 1 araw. Isang tunay na makatarungang hukom. Okay ka lang? Ayos lang ako. Hukom, ang pagiging hukom para sa mga hayop. Masaya ba? Sa tingin ko, ito na yata ang pinakamasayang bagay sa buong mundo. Hoy, Rian, kunin mo ng tsaa para sa hukom. Sige, para sa ating pinagpipitagang panauhin. Isang toast. Ako ba ang host o ikaw? Ang pusa, kailangang ipahayag ang hatol sa lahat. Aalis ako para makipaglaro sa mga bagong kaibigan. Kailan ka babalik? Bago lumubog ang araw. Ang mood na ito, ang sandaling ito, puro mahika. Maya, mabuti naman ako ngayon. At ikaw? Anong nasa isip mo? Nag-iisip ako, sa pamamagitan lamang ng taos-pusong puso at kalayaan, makakamit ang walang pagsisising buhay. Sa walang kapagurang pagsisikap ng pusa, ang pusa ay nagkaroon ng 2 may-ari. Ang magagandang araw ng pusa ay nagsisimula pa lamang.